So, good day everyone. I am Sheena Gail Bernal and now I'm going to discuss the chapter 20 of Life and Works of Dr. Jose Rizal, which is in Hong Kong in 1891 to 1892. So, before we start, my assigned topic or the learning objectives of this chapter are Rizal goes to Hong Kong, early days in Hong Kong, medical practice in Hong Kong, and the Borneo colonization project. So first, there's a quote of Dr. Jose Rizal. Sinabi niya dito na, if our countrymen repose their faith only in us who are in Europe, they make a great mistake. This general credulity that we may be able to aid from these distant lands seems to me to be a great error. The medicine must be applied close to the wound. So, ibig sabihin nito na ang mga Pilipino ay hindi dapat umaasa lamang sa ibang bansa, lalo na sa Europe, para magdulot ng pagbabago o pag-unlad para sa Pilipinas. Therefore, naniniwala si Rizal na ang pagbabago ay dapat magmula sa loob mismo ng ating bansa, na kasame ito sa direct na paglalagay ng gamot sa isang sugat. Sinabi din sa quote na mas epektibo ang may epekto para sa mga Pilipino na magtrabaho tungo sa kanilang sariling kapakanan na pag-unlad kaysa sa umasa ng mga solusyon na nanggaling sa ibang bansa. Basta sa malayo, yon. So, Rizal goes to Hong Kong. Ito na yung pagpunta niya sa Hong Kong. So, short discussion lang bago siya pumunta sa Hong Kong after ng publication niya sa El Filibusterismo. Umalis na si Rizal sa Europe para pumunta sa Hong Kong. May mga rason bakit umalis si Rizal sa Europe. Ang mga reason na ito ay first, ang kanyang buhay was unbearable due to his political differences with Del Pilar at iba pang mga Filipino sa Spain. Second is to lead the propaganda movement in Hong Kong. The third is to be near his beloved Philippines and family. Before pumunta patungong Hong Kong si Rizal, sinabi niya kay Del Pilar na hindi na siya makakasulat para sa La Solidaridad, na siya ay magre-retired na sa larangan ng politics ng Espanya upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa Europe. At sa kabila ng kanilang paghihiwalay sa mga paraan na palagi niyang gagawin, ang pinakamataas na paggalang sa kanya, si Rizal ay nag-spend ng 7 months sa Hong Kong kung saan sumama sa kanya ang kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng kumikitang medical na nakasanayan. Nakakuha siya ng mga bagong kaibigan, kabilang na yung British and Portuguese. Inisip niya ang colonization ng mga Pilipino sa Borneo at malaya siyang sumulat ng walang takot sa persecution. So ito na yung kanyang pagpunta sa Hong Kong. Noong October 1891, nagsimula na siyang mag-travel at umalis after a brief sojourn in Paris from Ghent. Dinala niya ang letter of introduction kay Manuel Camus, isang compatriot na naninirahan sa Singapore na isinulat ni Juan Luna. Sumulat si Rizal kay Blumentritt noong October 22, 1891. Sinabi niya na since we left Marseilles, we have had magnificent weather. The sea is calm, placed like glass, the sky blue, the air fresh and invigorating. Truly, it is heavenly trip. He describes the pleasant conditions of his journey since leaving Marseilles. He uses vivid language to convey the beauty of the sea, sky, and air, indicating that the weather and overall
travel experience have been exceptionally delightful. Rizal seems to be enjoying the beauty of the natural world around him, suggesting a moment of peace and appreciation during his travels. Nasa mahigit 81st class pa European, kabilang ang dalawang Espanyol na pupunta sa Amoy. Si Rizal ang tanging Asyano, siya lang yung Asian sa kanila. Gaya ng dati, namangha siya sa mga kapwa pasahero dahil sa kanyang kaalaman sa maraming language at sa kanyang husay sa sketching. Nakipagkaibigan siya sa maraming miyembro ng Italian Franciscans at Friends na pawang pupunta sa China. Kasama ang isa sa kanila, si Father Firsch, isang Tyrolese. Nasiyahan siya sa paglalaro ng chess, sa pagsasalita tungkol sa pari na ito. Sumulat siya kay Blumentritt. Sinabi niya na, "He is a fine fellow, a Father Damaso without pride and malice." Kabilang sa mga pasahero ang ilang babaeng German. Isang araw, humangin ng malakas sa isang open na porthole na nagdulot ng labis na abala sa mga babaeng German na naghahapunan or nag-dinner. Nasama nila si Rizal sa isang mesa. Sinabi ng isa sa mga babae sa kanyang upuan pagkatapos sinabi ng isang babae na German sa kanyang kasama na, "If this man in front of me is a gentleman, he would close the window of the porthole." Yun ang sinabi niya. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, narinig kasi ni Rizal. Tumayo si Rizal, isinara ang porthole at ipinagpatuloy ang kanyang upuan. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa matataas na German sa mga nagulat yung mga babae sa ginawa ni Rizal. Mula noon ay iginagalang nila siya ng may paghanga at paggalang. Yeah. Dahil natutunan nila ang isang aral na ang isang Asyano na may kayumangging balat ay marunong magsalita ng German at maging isang may kulturang Ginoo. Next is the early days in Hong Kong. So, dumating si Rizal sa Hong Kong noong November 20, 1891. Masaya siyang tinanggap ng mga residenteng Filipino or yung mga Filipino doon sa Hong Kong. Lalo na ang kanyang matandang kaibigan na si Jose Mahbasa. Ang kanyang address doon sa Hong Kong or yung tinirahan niya doon na address sa Hong Kong is number 5, The Aguilar Street, number 2, Red Nacella Terrace, kung saan binuksan din niya ang kanyang clinic. Noong December 1, 1891, sumulat siya sa kanyang mga magulang na humihingi ng permission na makauwi. So, same date, pinadalhan siya ng kanyang bayaw na si Manuel T. Hidalgo ng isang sulat na nagsasalaysay o nakalagay doon ng malungkot na balita ng deportation of 25 persons from Calamba, including Father Neneng Sisa Lucia Pasiano and the rest of us daw. Sinabi niya din ni Hidalgo na sa kanyang sulat na naghahanda siya ng liham sa Reyna Regent ng Espanya, yung Reyna sa Espanya, na nagpapaliwanag sa sitwasyon ng Calamba upang makalimit ang justice. Kung hindi makikinig ang Reyna, sabi niya, "If the Queen will not listen," he said, "we will write to Queen Victoria of England of humanity."
na humihingi ng proteksyon sa pangalan ng malinaw na sinabi sa liham ni Hidalgo ang kawalan ng pag-asa at kalungkutan ng pamilya Rizal. So, si Dr. Jose Rizal sa Hong Kong na napakalapit sa Manila ay sobrang nalungkot dahil hindi niya matulungan ang kanyang pinakamamahal na pamilya at mga kamag-anak. So, bago magpasko, natuwa siya sa pagdating ng kanyang ama, kapatid, at si Silvestre Obaldo, yung bayaw niya sa Hong Kong. Hindi nang tagal ay dumating din ang kanyang ina at mga kapatid na sina Lucia, Josefa, at Trinidad. Ang kanyang ina noon ay 65 years old at halos bulag na. Siya ay nagdusa ng husto mula sa kalupitan ng kawalang katarungan ng mga Espanyol. Noong isang taon bago siya arestuhin sa mahinang kaso na hindi niya ginagamit ang kanyang opisyal na apelyido na Rialonda. At sa kabila ng kanyang katandaan at pagkabulag, muli siyang napilitang pumunta sa lupa or sa Santa Cruz sa Laguna. Gaya ng nangyari noong 1872, buti na lang at ipinalaya siya ng Espanyol ng gobernador ng Laguna ng isang magiting cavalier. Ang Pasko ng 1891 sa Hong Kong ay isa sa pinakamasayang pagdiriwang sa buhay ni Rizal dahil nagkaroon siya ng masayang family reunion. Noong January 31 naman, sumulat siya kay Blumentritt na nagsasalaysay ng kanilang kaaya-ayang buhay sa Hong Kong, kung ano yung mga ganap na nangyari sa kanila. So the next is medical practice in Hong Kong. Para magkaroon ng ikakabuhay si Dr. Jose Rizal sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya, nagsagawa siya or nagpatayo siya ng clinic or ng medicine doon sa Espanyol. Si Dr. Lorenzo P. Marquez ang naging kaibigan or tsaka hinahangaan ni Rizal. Tsaka ito rin ang tumulong sa kanya para bumuo ng malawak na, para magkaroon siya ng client ng mga pasyente doon sa Espanya. Bilang pagkakilala sa husay ni Rizal bilang isang ophthalmic surgeon, ibinalik niya sa kanya ang marami niyang kaso ng eyes. Tagagamot ng mata si Dr. Jose Rizal doon sa clinic na yon. Sa takdang panahon or in the right time, naging matagumpay at maayos si Dr. Jose Rizal sa kilalang medical practitioner sa British colony. Marami siyang pasyente, kabilang ang mga British, Chinese, Portuguese, Americans. Matagumpay niyang inoperahan ang mata ng kanyang ina. Naoperahan niya na yung mata ng kanyang mother upang muli makapagpasa at makapagsulat. Bukod sa pagiging espesyalista sa mata, sa isang general practitioner, sumulat kay Blumentritt noong January 31, 1892, sinabi niya na, "Here I practice as a doctor and I have clients. I have here many sick of influenza because there is an epidemic. Through the newspapers, I am informed that this sickness is also causing ravages in Europe. I hope you and your extended family will be spared. In our house, my mother, my brother-in-law, and one of my sister are sick. Thank you, and thank God they are out of danger." So, ilang mga kaibigan ni Rizal na nasa Europe ang nagbigay sa kanya ng moral na malaking tulong ang kanyang medical na pag-practice sa Hong Kong mula sa Biarritz. Si Edward Bostad, ang ama ni Adelina, ay sumulat sa kanya noong March 21, 1892 na ipinupuri siya sa pagsasanay sa kanyang propesyon sa medisina. Si Dr. Ariston Bautista Lin mula sa Paris naman ay nagpadala sa kanya ng isang sulat na nagpabati at
isang libro patungkol sa diagnostic pathology ni Dr. H. Virchow. At isa pang medical na aklat na na title is Trait Diagnostic ni Menischok. So, inalok siya ni Don Antonio Virgil de Dios mula rin sa Paris. Kanyang mga serbisyo para sa pagbili ng mga medical na libro at mga instrument or yung mga ginagamit good sa clinic, ganun. Maaaring kailanganin niya ang kanyang propesyon. Taglay ni Rizal, ang mga katangian ng isang mahusay na ophthalmic surgeon. Kung tinignan niya ang kanyang buhay sa pagkasanay sa medicine, ay magiging isa siya sa mga kilalang ophthalmologist ng Asia. Sa mga salita ni Dr. Geminiano de Ocampo, kilalang Filipino ophthalmologist na kay Rizal na ang lahat ng mga katangian na gagawin ang isang huwarang ophthalmologic surgeon. Naging isang magaling na doktor si Dr. Jose Rizal, na isang matalas at analytical na talino, magaan sa pagpindot at kasiningan ng isang pintor, tapang at hindi maabala sa ibang bansa, at malalim na kaalaman sa medicine at ophthalmology, at pinakahuli, maayos at sapat na sinanay ng mga master ophthalmic surgeon si Rizal. Dahil sa mga idol niya, ganyan, marami siyang natutunan para maging ganap na doctor. Next, my last part is the Borneo Colonization Project. Sa harap ng malungkot na pananaw ng mga kalamba sa ilalim ng teroristang regime ni Gobernador Valeriano Weyler, naisip ni Rizal ang pagtatag ng kolonya ng mga Filipino sa Borneo. Plano niyang ilipat ang mga walang lupang pamilyang Pilipino sa mayamang isla na pag-aari ng isang Britanya, na mag-ukit ng Virgin Wilderness or magtayo ng New Calamba doon sa isla na yon. Noong April 1892, pumunta siya sa Borneo upang makipag-usap sa mga otoridad ng Britanya para sa pagtatayo ng isang kolonya ng mga Pilipino. Tiningnan niya ang lupain sa ibabaw ng Bengkuka River sa Marado ng British North Borneo Company. Naging matagumpay ang kanyang misyon. Ang mga authority ng Britanya ng Borneo ay handang magbigay sa mga Pilipinong kolonista ng 100,000 hectares ng lupa, magandang daungan at mabuting pamahalaan sa loob ng 999 years nang walang bayad. Ang mga kaibigan ni Rizal sa Europe na sina Juan at Antonio Luna Lopez Jaina, Blumentritt, and Dr. Bautista Lin ay masigasig nag-endorse ang kanyang project sa colonization ng Borneo. Ipinahayag ni Lopez Jaina ang kanyang pagnanais na sumali sa kolonya sa pagsusulat kay Rizal noong May 26, 1892. Sinabi niya na malaki ang aking hangarin na sumama sa inyo. Iilan para sa akin doon sa Borneo ang isang piraso ng lupa kung saan maaari akong magtanim ng tubo, or pupunta ako doon upang ialay ang aking sarili sa pagtatanim ng sugar cane or yung asukal ba, at paggawa ng asukal siya. Ipinadala sa akin ang karagdagang detalye. So, isa sa mga bayaw ni Rizal, si Hidalgo, ang matapang na Batanggenyo, ay tumutol sa proyektong kolonisasyon. Ang ideyang ito tungkol sa Borneo, sabi niya kay Rizal, ay hindi maganda. Bakit daw aalis pa sa Pilipinas itong magandang bansa natin, at bukod pa sa kung saan ang sasabihin ng mga tao? Bakit natin ginawa ang lahat ng mga sakripisyong ito? Bakit tayo pupunta sa isang lupain na hindi muna nauubos ang lahat?
I mean is, sabi niya, bakit daw pupunta sa ibang lupain na hindi tayo aalis sa Pilipinas. Itong magandang bansa na excuse me, itong magandang bansa natin, at bukod pa sa kung ano ang sasabihin ng mga tao, bakit natin ginawa ang lahat ng mga sakripisyong ito daw. Nauubos ang lahat ng paraan para sa kapakanan ng bansang nag-alaga sa atin mula sa ating mga ninuno. Ang mga bagong uso na mga kaganapan sa Pilipinas ay nagbigay kay Rizal ng bagong pag-asa para matupad ang kanyang proyekto sa Borneo. Ang kasumpa-sumpa na si Weyler, na angkop na tinawag ng mga Cubans na The Butcher, ay inalis sa kanyang opisina sa gubernatorial. Isang bagong gobernador general, si Eulogio Despujol, ang konde ng Caspe, ang nagsabi or nag-announce sa mga sambayan ng Pilipino ay isang magandang programa ng pamahalaan sa paniniwalang si Gobernador Despujol ay tapat sa kanyang magandang pangako at ng mas mabuting pamahalaan. Pinadalhan siya ni Rizal ng sulat na papuri at pag-aalok or pag-convince ng kanyang pakikipagtulungan. Ang Gobernador General lumabag sa simpleng tuntunin ng Spanish courtesy. Hindi kahit na kinikilala ang pagtanggap ng kanyang sulat matapos ang kanyang kabuluhang paghihinay or pagpapahinga ng 3 months para sa sagot sa kanyang unang sulat na may date na December 23, 1891. Si Rizal ay sumulat ng pangalawang sulat na may date na March 21, 1892 at ibinigay ito sa isang kapitan ng barko upang matiyak na makakarating ito sa kamay ni Gobernador Despujol. Sa ikawalawang pagkakataong ito, hiniling niya sa Gobernador General na pahintulutan ang mga Pilipino na walang lupa na magtatag ng kanilang sariling Borneo. Minsan pa ay binigyan ni Despujol si Rizal ng courtesy of a reply. Sa halip, inabusuhan niya ang general ng Espanya sa Hong Kong na sabihin kay Rizal na hindi niya maaprubahan ang pandarayuhan ng mga Pilipino sa Borneo na sinasabing kakulangan ng mga manggagawa ang Pilipinas at hindi masyadong makabayan ang umalis at magtanim ng ibang lupain. So that's all in my report and my assigned topic to this chapter, and thank you for watching.